Ipinasara na ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pasay na nabistong mayroong torture chamber at umano'y prostitution den. May unang balita si Salima Refran. Pinawalang bisa na nalunsod ng Pasay ang business permit at license ng Smart Web Technology. Ang POGO na sinalaki ng mga otoridad na may prostitution den at torture chamber pa umano sa loob. Sa opisyal na notice ng Business Permits and Licensing Office, nakitaan ng matitinding paglabag sa mga probisyon ng kanilang business permit at lisensya ang POGO. Hindi mo nag-aalala kami sa kanya. Ilang kaanak ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing POGO ang nagtungo para hanapin sila sa compound. Pero laking gulat ng mag-anak na ito na ang kanilang kapatid inaresto pala bilang isa umanong recruiter para sa prostitution den. Nahanap nila ang kaanak sa Camp Crame sa kustodiya ng Women and Children Protection Center. Hindi ka naman Na-frame up po yun. Kasi imposible po magiging recruiter po yung kapatid ko. Hindi man lang po nila binigyan ng chance. Istigahan din po yung mga babae kung nagsasabi ng totoo. Basta na lang po pagturo, pupusasan nila yung kapatid ko. Ang lalaki ang nag-iisang Pilipinong in-inquest kasama ang 5 Chinese para sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. 484 naman ng mga foreign POGO workers ang sumalang sa immigration inquest para sa mga paglabag sa pananatili nila sa bansa. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.